Matapos matenga ng halos isang taon, magagamit na raw sa wakas sa Mayo o Hunyo ang mga bagong bagon ng MRT. Gayunman, gustong paimbestigahan ng isang kongresista kung may anomalya sa kontrata kaya hindi agad nagamit ang mga bagong bagon. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, batay nga sa schedule na ibinigay sa atin ng pamunuan ng MRT3 bago magpasukan, ay naasahang magagamit na ng publiko itong dalawang bagong train sets ng MRT3 na in-order mula sa Dalian, China noong nakaraang administrasyon. Malaking tulong ito, Ma'am Jess, para sa ating mga kababayan na gumagamit ng nasabing transportation system. Ang katanungan na lang dapat na masagot ngayon, Ma'am Jess, ay bakit aabutin ng higit isang taon bago mapakinabangan ito ng ating mga kababayan. January 2016 ang subukang paandarin ng MRT ang ilang bagong bagon mula Dalian, China. Malamig ang aircon, gumagana ang pintuan, sumisindi na ang mga ilaw at electronic bulletin board at kompleto ang mga gulong pati mga makina. 48 ang LRV o bagon ng MRT kapag nakompleto ang lahat ng delivery. At kapag nakompleto ang delivery, madaragdagan ng di bababa sa 15 bagong tren ang 18 tumatakbong MRT trains. Mapapabilis daw nito ang biyahe ng higit 480,000 na pasahero ng MRT kada araw. Ang pangako noon, sa loob ng ilang buwan, masasakyan na ito ng publiko. Higit isang taon ang lumipas, pero hindi pa rin pumapasada ni isa sa mga bagong tren. Ito ang gustong paimbestigahan ni PBA Party List Representative Jericho Nograles, kasama sa dapat imbestigahan ng mga dating opisyal ng DOTC at MRT3, kabilang na si dating Secretary June Abaya dahil sa posibleng anomalya. Binili ng gobyerno mga bagong bagon mula sa Dalian Locomotive Company sa halagang higit kumulang 3.8 billion pesos. Tama ho, nandito yung tren but none of them are approved to be accepted and none of them are approved to be accepted in delivery alone. So, yun po yung malaking problema yan. Mukhang papuntang plunder po itong nadidiscover natin dahil unang-una, 3.8 billion po yung pinag-uusapan at kada buwan, lampas po ng 50 million po ang binabayaran ng gobyerno dito sa Busan. Ano naman ang kanilang pinapakita na binabayaran doon? Ipinakita ni Nograles ang isang delivery receipt mula sa isang machine shop sa Bulacan na subcontractor umano ng Busan. Dito lang umano ipinareface o pinakinis ang 16 na gulong ng MRT sa kabila ng multi-billion peso na maintenance contract. Pinuntahan ng GMA News ang nasabing machine shop sa Bulacan. Di naman itinanggi ng may-ari ng shop na subcontractor siya para sa Busan. Pero hindi raw dito sa kanyang bahay ginagawa ang maintenance sa mga gulong, kundi sa kanilang machine shop sa Valenzuela City. Dati na raw siya subcontractor nung iba pa ang maintenance provider ng MRT. Nilinaw ng pamunuan ng MRT na walang problema sa compatibility at safety ang mga bagong tren. Sa darating na Mayo o Hunyo, inaasang masasakyan na ng publiko ang hindi bababa sa dalawang bagong tren ng MRT gaya nito at inaasang madadagdagan pa ang bilang na ito sa mga susunod na buwan na tiyak na malaking kabawasan daw sa kalbaryong kinakaharap ng mga commuters kada araw dito sa Metro Manila. Sa loob ng MRT depot sa Quezon City nga, makikita buo na ang mga bagong tren. May makina na rin ang lahat ng mga LRVs. 33 sa 48 na mga LRV ang kompleto na at pwede na raw patakbuhin. Yun nga lang. Ang nangyayari lang ngayon is yung final stage ng testing for the signaling. In terms of signaling, na-late sila. Okay, And also, on our part, we also have contributed sa ibang pagka-late nila. Well, Ma'am Jess, batay dun sa figures o impormasyong binigay sa atin ng pamunuan ng MRT3 ay noong 2016 daw ay 12 lang hanggang 13 tren ng MRT3 ang tumatakbo at any given time. Kumpara sa nakaraang Enero nitong 2017, maabot na daw sa 20 tren ang operational at any given time. So 15 o 16 ang tumatakbo sa kahabaan ng EDSA during operating hours at 5 naman o 6 ang nakareserba sa kasakaling magkaroon ng aberya. Ito'y palatandaan daw o ebidensya na nagagampanan nitong napiling maintenance provider o contractor na Busan Universal Rail Incorporated ang kanilang pangako o yung kontrata na i-maintain di lamang yung mga bagong mga tren kundi maging yung mga lumang tumatakbong tren sa kahabaan ng MRT at ang rehabilitation nito.
Ma'am Jess. Okay. Chino, una sa lahat, bakit magkakaiba ang mga deklarasyon? Nung huling inireport ito ng ating reporter na si Steve Dailisan, ang sabi sa kanya ay mismatch daw yung bagon dun sa riles o yung sa tracks. Pero ngayon, sinasabi nila sa'yo na hindi yun totoo, hindi mismatch, compatible yung nabiling mga bagon dun sa riles. So, bakit ma'am. magkaiba ang mga deklarasyon? Alam mo, Ma'am Jess, hindi natin hawak yung impormasyon na unang lumabas, no? Pero yung natatandaan natin nung 2016 nagsimulang dumating itong mga bagong bagon ng LRVs, no, na galing Dalian, China, ay inassemble ito sa LRT depot dyan sa Maypasay. No, dahil wala pang makina ito noon, no, hinatak ito sa kahabaan ng LRT Line 1 hanggang makarating dito sa MRT Line 3, no, na dito sa kahabaan nga ng EDSA, dyan sa may bandang bahagi ng Trinoma. Nakadugtong na kasi daw yung dalawang riles at compatible nga daw, no, kasi pareho nga yung ginagamit na size ng riles nitong LRT1 at syempre ng MRT. So kung hindi compatible doon sa riles, ang sinasabi ng mga eksperto mula sa MRT3 na ating nakausap, hindi dapat kakasya, madidiskaril at hindi gugulong itong mga LRVs. Kaya sila mismo nagtataka kung saan nanggaling yung impormasyon na hindi compatible itong train system na bago na mula sa Dalian nga, no, na doon sa mga existing na riles ng ating MRT3 at maging ng LRT Line 1. At syempre nagtataka din sila kung saan naman nanggaling yung mga kwento o yung mga haka-haka na hindi rin compatible ito sa signaling system. Batay nga sa ating report, no, na paliwanag na medyo na-delay ang pag-deliver nitong signaling system at kasalukuyan itong 48 na mga LRVs o light rail vehicles ay sa ngayon ay sumasailalim na lamang sa testing, no? At ang pagkakaintindi at pagpapaliwanag sa atin kanina, anytime pwede na itong tumakbo, no? Yun nga lang, sinusuri na tama ang safety system o yung ATP, yung signaling system, at merong ina-upgrade pang software sa ngayon para sa lahat ng mga LRVs. Ma'am Jess. Kasi parang at the rate things are moving, parang wala tayong problema sa transportasyon, di ba? Parang hindi kalbaryo na isinusuong ito ng milyon-milyon nating mga kababayan araw-araw. Itong pagpila ng pagkahaba-haba para lang makasakay sila sa mga tren, natitigil din naman madalas sa gitna, nagkakaaberya, di ba? Parang hindi ba nila na feel yung urgency for this new coaches na sana maintindihan siguro yan kung buwan lang ang pinag-uusapang delay, pero isang taon, 'di ba? Tapos sasabihin magkaiba yung deklarasyon na noong una hindi compatible, yun pala compatible din naman, 'di ba? Gaano ba katagal para maayos ito? Hindi ba parang krimen din na maituturing na yung inefficiency o yung inconvenience cost to the riding public, bukod dun sa plunder na pinag-uusapan nila kung ano man ang ugat nun, di ba? Kung may basis o wala. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Yung ayon sa pamunuan ng MRT3, pinag-aaralan nga daw nila kung merong legal action o pwedeng panagutin itong Dalian, no, dito sa kanilang late na delivery nitong kanilang signaling system na kung paniniwalaan ng kanilang paliwanag ay yun daw talaga yung rason kung bakit na-delay itong pagpapatakbo ng mga tren. Kasi January or February ng 2017, dumating na ang lahat na order nitong 48 na bagong LRVs. Pero kung magbabatayan naman itong mga deklarasyon noong nakaraang administrasyon, yung pamunuan ng MRT3 noon, tandang-tanda natin, may nagsabi si DOTC Secretary Abaya na first quarter o second quarter ay magagamit na at masasakyan na ng publiko itong mga bagong LRVs, no, dahil on schedule naman yan, no, 2 bawat buwan kung di ako nagkakamali hanggang January 2017 at nagsimula ito ng 2016. So 2 per month dadating yung LRVs, no, at habang inaayos ito, so dapat meron man lang at least 2 per month kung pagbabatayan doon yung schedule na tumatakbo at magagamit sana ng publiko simula ng first quarter noong 2016. Ma'am Jess. In the meantime, parang napaka-helpless ng riding public, no, sa ganitong mga nangyayari na matindi yung problema sa transportasyon, pero ang tagal nakatenga itong mga coach na to na ang pinambili
taxes natin yan, pera ng Yes. bayan yan, yung pinambili. So, kumbaga doble, triple ang burden yan sa publiko. Hindi na nga makasakay na pumipila araw-araw, yung pera pa ng publiko ang ginamit pambili dyan sa mga bagon na yan na hindi naman gumagalaw. Tama ka dyan, Ma'am Jess. No? Pero kung in fairness naman doon sa current at then siyempre yung previous na pamunuan ng MRT3, ang pagpapaliwanag nila mula noon pa man, yung mga bago na to na LRVs, no, ay hindi ito parang sasakyan na bibili mo lamang sa isang showroom at magagamit na kaagad, no, once you pay the amount na contract, no. Ang sinasabi nila, pagbili mo ng bagon, i-assemble pa ito, i-ship, titingnan yung sukat, and then syempre may mga kanya-kanyang certification yan. Certification na ligtas at tumatakbo yung mga tren. May certification din from another contractor na gumagana nga yung safety system o yung ATP at iba pang mga certifications required, no, bukod pa dun sa mga tinatawag na mga test run dun sa prototype at sa mismong mga tren na gugulong na sa EDSA na kung paniniwalaan nga dun yung schedule ay Hunyo o di kaya Mayo, masasakyan na rin sa wakas ng ating publiko. Ma'am Jess. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.